Pero tayo dito, yun, no? Nakikita nyo, nasunog yung outlet nya. Tapos yung kanyang fuse panel, ayun, no? Yung sinauna pa. Bali na nakababa na siya. Sisikin natin kung saan nagmula ba nag-shortage siya dito. Na wala namang ginagamit na appliances. Ayun, makikita nyo, muntik na masunog yung mantel nila. Dahil nakatabi dito yung lamesa nila. Yan. Kaya sa mga ganito, ingat-ingat kayo ha. Check-checkin nyo lagi kung sa'yo nababasa. Kung anong nangyari, isilipin mo natin. Ito nga, tinatanggal natin yung kanyang pinaka-fuse box. Ang napansin ko lang dito, sa mga nagkakabit ng ganito. Ito sa mga vlog ko, napapansin ko rin na ganito karamihan. Tingnan nyo naman yung lagay. Halos tutukan lang siya. Wala siyang ka-space o clearance. Pwede naman siya itupi dito sa loob, paikot. Tapos yung kanyang pinaka main line, mapapansin nyo rin, yan lang oh. Ito lang. Ngayon lang kaiksi siya. Paano yan? Di bubunutin natin yan. Papalitan natin ng isang mahaba. Dahil hindi natin pwede idugtong lang dyan yan. Tapos bubunutin natin dito. O kaya doon. Para makuha natin yung dalawang wire na yan. At may labas natin. Dito natin lalagay yung yung coating na breaker na pinabibili ko. Para ito hindi na magamit. Ito yung maiksi talaga, promise. Ano ganyang kaiksi siya. Ano. Bakit natin ngala para larong yung maklaro. Yan lang siya kaiksi oh. Kita nyo. Ito yung kanyang sa mga outlet nya. Tapos ito yung sa pinaka main nya. Ito yung nakadalawang line 1, line 2. Yung sa supply nya. Ito yung iksi nya. Oh. Magkatanggal tayo, bubunutin natin siya doon. Yan, oh. Kailangan na natin ng electrical tape para hindi siya dumikit dito sa pinaka panel nya. Sila namin dito. Naalis na namin yung kanyang fuse panel nya. Ang isa lang napansin ko dito ito. Wala na itong kuryente ha, baka sabihin nyo may kuryente. Yan, oh. Tatlong nakatap dito. Kaya kung hindi ka marunong magtanggal ng ganito o kaya hindi mo siya aalisin, tapos itatap mo lang to dito, yan, ikinabit ko na yung coating natin na breaker. Magtatap lang natin, puputok pa rin to dahil ito dito sa gitna niya ay may ground na. May ground na siya. Pakikita ko sa inyo na may ground. Titesterin natin yan. May gamit tayong clamp tester. Yan, digital yan. Yan o, tignan nyo. Grounded yan. Ibig sabihin yung grounded niya hanggang gagaling dito lahat. Dahil yung nasunog niya ay nandito. Yun. Sa ilalim doon yung nasunog niyang outlet. Ibig sabihin grounded to ngayon. Tapos itong isang wire na to. Yan. Yung outlet niya dito. Ngayon gagawin natin ngayon ay tatanggalin natin to. Titesterin natin isa-isa kung saan nanggagaling yung kanyang grounded. Mas magdurugtong na naman tayo ng wire dito. Yan, bali doon lumabas yung tatlo niya. Yan, nakikita nyo. Isa, dalawa, tatlo. Tapos pang-apat ito. Sa mga nag-electrical dyan, gawin nyo na lang, ilabas nyo na lang lahat. Huwag na kayo magdudugtong ng ganito, napakadelikado nito. Yan o. Tinago pa sa loob ng simento. Walang nga. Ito hindi namin mapagana. Ito yung isang to, wala tong kuryente ha. Yan. Yun yung pumunta dun sa ilaw ng CR. Tapos itong outlet na to ay doon sa ilalim. Pwede pakikita ko sa inyo. Ito. Dito siya nanggaling. Ito yung nag-shorted ngayon sa kanya. Ito. Tapos ito yung wire niyang naputol. Yan, ito. Tapos ito naman yung outlet niya na nag-shorted. Ang ginawa dito nila ay yung itong dalawang linyang ito dito itinap. Tapos yung isa dito. Kaya pag tumatawid yung kuryente niya,
yung power niya, posibleng maapektuhan yung isang outlet nito. Hindi nila in-splice na magkasama ito tsaka ito. Tapos itong dalawang wire sana inilagay lang nila dito, hindi na pinadaan dito sa outlet, kaya nangyari ngayon yung ganito. Yan, sunog na sunog. Yan, nalagot yung wire, mabuti ka mo nalagot. Yan. Tapos kung ang bintana nito ay may katapat na, yan ang bintana ito, may katapat itong, kung mayroon niyang kortina, sigurado alas 4 ng madaling araw nangyari ito, silab sila. Bali sa mga nag-electrical dyan, huwag nyo siya dito padadaanin, mag-splice na lang kayo dito para dalawa na lang dito, hindi natatawid yung kuryente niya dito. Yan ang nangyari ito, sunog na. Ang tanong nito kung mahuhugot namin to dahil dito yan sa lugar na to, yan dito yan, yan isang yan. Tapos napaka-exipa mo yung clearance nila, yan lang, wala na, hindi mo na siya mahihila. Halos 1 inch lang yata nilagay nila doon. Pakikita ko rin sa yung ilaw doon sa CR. Yan, ito yung ilaw sa CR. Tapos yun yung flexible hose, bumaba siya dito. Tapos kumuha lang na siya ng power doon sa outlet. Tapos kaunti pa yung kanilang nilagay na clearance. Yan dito, kaya hindi ko alam kung mahuhugot ko ito. Tapos hindi ko alam kung saan ko padadaanin to para pag nahugot ko to, baka igapang ko lang doon sa taas para magkaroon dito ng supply siya. Dito naman sa may pinaka breaker niya, gumagana na to lahat. Isa-isa ko to tinires. Ito yung sa ilaw niya, outlet, tsaka outlet din ito. Ito yung isang nasunog kanina. Yan, nasunog kanina, ito yun. Pero ito gumagana lahat to. Yan, bukas yan, naka-off na siya, naka-on. Ito yung electric pa natin ginagamit. Pag-isipan ko muna kung sa patadaanin ko yun. Ganito nangyari ngayon, dumami siya. Bali ito ay 1, 2, 3, 4, 5. 5 yan, pero dati yung inalis ko siya, 2 lang nakalabas dito. Isa dito, tsaka isa dito. Bali ito pala yung iba nito ay pinasok dito niya. Dito sila nag-tapping o nag-splash. Tapos tinago nila sa simento. Ginawa ko ngayon, pinalabas ko na siya ng ganyan muna. Tapos 30 amperes to, itong ating cotton breaker. Kasama yung kanyang cover. Gumagana na lahat. Yan, electric fan. Yung ano niya dito. Bali ito ngayon ay nagawan ko pa rin siya ng paraan yan. Nakasalang yung rice cooker niya. Nagawan ko na siya ng paraan niya. Pati yung ilaw niya sa loob. Bali dito ko sa itinap. Yan. Bali yung grounded. Nangyari dito yung grounding niya, nabunot namin galing dito. Isang ito. Tapos ito, yung supply na galing doon sa may, kita sa may rice cooker. Dito yun. Bali gumamit lang dito ng plastic molding. Punta siya doon. Tapos dito siya lumabas. Yan, bali pinasok ko siya dito sa flexible hose na to. Kasi isang yan, dito ko siya pinasok. Ito siya. Yan, wire na to. Number 12 lang ginamit ko na THN na kulay green. Yan, okay na tayo dyan. Na-trust din natin siya, na troubleshooting natin lahat ng linya kung walang problema, kung walang naapektuhan. Yan, salamat at hanggang dito lang ang video ito at maraming salamat sa inyo lahat sa mga nanonood. Like and share lang po tayo at pakipollow po sa aking Facebook page. Bye bye.